naman si Kulot. At saka kasama ko si Kulat. Mga trophy ko, kamusta na kayo? Today, we are going to teach you how to cook Pininyahang manok. pininyang manok. Anyway, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Pakilala ang ating mga sangkap para mabuo natin ang ating pininyahang Manak. manak. So ano ba yung unang ingredients natin, Jerry? Siyempre, manak. Okay, so meron tayong iba-ibang cut ng manok. May hita, may leeg, merong thigh. May breast ba dyan? Ata. Ata. Okay, so yung susunod nating sangkap is... Atay. Kasi Okay. gusto daw ni daddy may atay. Okay, so yung pininyang manok, usually wala namang atay yan. Pero trip namin yung atay. So naglalagay tayo na atay sa pininyang manok natin. Next. Si Carnation. Okay, so we have the carnation milk. Importante yan sa pininyang manok. And then, hindi na mabubuo yung pininyang manok natin kung walang Pinya! pinya, of course. So meron rin tayong pinya. So after ng pinya, meron tayong Si Eden. cheese. Eden cheese para mas creamier yung pininyang manok natin. Meron rin tayong More. chicken cubes para mas malasa. We also have garlic powder. What else? Sugar. That's not sugar, that's Pepper. pepper, pamintang durog. We also have garlic, onion, potato, bell pepper, carrot, ano ba? And patis. Fish sauce. Alright, so simulan natin ang pagluluto ng... Pininyahang manak. Oh, ang dami niya energy ah. Isa pa. Pininyahang... Simulan na natin magluto ng... Pininyahang manok. Pa rin. Alright, so yung first step natin, syempre, is to separate yung pineapple tidbits natin from the liquid sauce ba tawag dyan? Pineapple. So after natin masimula mahiwalay, so kukunin lang natin yung sabaw ng pineapple natin. And then, ihahalo natin siya sa chicken natin. So, make sure lang na lahat ng manok is na-soak dun sa pineapple natin. Tapos, alagyan natin siya ng pamintang durog. And isang jigger na patis. Isang shot glass na patis. And mix it. And i-marinate lang natin siya ng isang oras. Okay, so habang hinihintay natin mag-marinate or habang binababad natin yung manok natin, prepare muna natin yung mga basic natin like yung garlic. So ibahin muna natin itong garlic natin. Then after yung garlic natin, sunod natin yung onion. At pagkatapos ng onion natin, balatan na natin yung potato natin. And hihiwain lang natin siya ng cubes. And of course, para wag siya mag-oxidize, ibababad natin siya sa tubig. And then, balatan na natin yung carrots natin. Mahal ng carrots ngayon. Itong carrots na to, magkano to? Kenza? 40 pesos? Nasa 60? 70. Grabe. Alright, so yung carrots natin, isama natin dun sa potato natin. So, babad lang natin siya sa water dyan as well.
Then pagkatapos natin i-prepare ang carrots, ihanda na rin natin yung bell pepper natin. Although ito yung huling-huling ingredients na ilalagay natin or huling-huling sangkap na ilalagay natin dun sa pininyang manok natin. So kung may makikita rin kayong green na bell pepper, mas maganda kung parehong meron kayong red at saka parehong meron kayong green. Para mas maganda tignan pagka niluto. However, since mahal ang bell pepper, okay na tayo sa red. Then lastly, maglalagay rin tayo ng keso dun sa pininyahang manok natin. Para added flavor, added creaminess. So, siguro mga ano lang. Sobra lang ng konti sa 1/4 na keso yung ilalagay natin. Prepare lang rin natin yung cheese natin, hiwain natin sa maliliit para later on madali siyang matunaw pag niluto natin. Alright, so simulan na natin ang pagluluto ng pininyahang manok natin. Yung first step natin sa pagluluto is syempre maglagay tayo ng oil o mantika dun sa wok natin. Alright, so pag mainit na yung mantika natin, ang una-una natin gagawin is to fry the potato. Siyempre, once na ma-half cook na yung potato natin, susunod na natin yung carrots. And pagka medyo half cook na yung potato and carrots natin, we can set these aside. And pwede na nating simulan yung pag-isa ng onion natin. After the onion, we can toss in the garlic. After the garlic, pwede na natin ihalo yung chicken natin. And palalabasin lang natin yung juice ng chicken. We will let that cook for about 30 to 45 minutes. And once makita natin lumalabas na yung juice ng chicken natin, we can add in the liver. Let's cover it up again. And let's check out our pininyahang manok. Lumabas na yung juice ng chicken natin. We can add the pineapple sauce. Marinate natin kanina. And at this point, we can also add the cheese para natutunaw na siya. At this point, pwede na natin idagdag yung garlic powder natin. Add flavor. And also, pwede na rin tayo magdagdag ng chicken cubes. And now we can add in the potato and the carrot. Plus the pineapple. Once kumukulo na yung sauce natin, we can add the milk.
for 1 to 2 minutes and then we're done. And that's it, pansit! That's our version of pininyahang manok. So for those of you na bago dito sa channel ko, please don't forget to Like and comment down below kung ano po yung mga dishes na gusto nyong iluto namin sa channel na. Okay, so ngayon, ang gagawin namin is maghahanda na si Kenzo ng kanin. Si Jerry kasi umalis na, kaya dalawa na lang kami. And then we will eat. And always remember, good food, good people, good times. Ready?